Hollywood TV. Class, wika sa kanila ni Mr. Well. Malapit na ang final counting, pero pangatlo pa rin si Maricar. Tukay nito sa class muse na kakandidata sa popularity contest ng school. Mag-isip nga kayo ng magandang paraan para makapag-restart ng pera para manalong kandidata natin. Kay Claudia nakatingin ang lahat. Sinalubong niya ang tingin nito. Wala siyang balak mag-ambag kahit 5 sa fundraising. Alam niyang hinihintay nito ang magbigay na siya ng pera. All she had to do was tell her mother about the popularity contest. She didn't tell her mother. Bakit niya gugustuhin manalo ang kaklaseng si Maricar, gayong isa yon sa mga umaawi sa kanya at isa rin sa mga crushes daw ni Ross. Nagulat siya nang biglang magsalita si Ross. "Ma'am, may naisip ako. Total, ubos na lahat ng mga basyo ng bote sa bahay namin. Naibenta na lahat. Iba naman ang gagawin nating gimmick." "Okay, let's hear it," ani Mr. Well na kung umasta sa tingin ni Claudia ay may crush din kay Ross. "Magdaos tayo ng bidding, ma'am," ani to. "Bidding?" Kumunot ang noo ni Mr. Well. "Bidding, yung pinakamataas ang bid, siyang panalo. Ano naman ang makukuha ng highest bidder?" Lahat sa klaseng iyon ay mukhang interesado sa panukala nito. "Yours truly, ma'am." Yumuko pa si Ross in the fashion of gallant knight. Napatawa ng bahagya si Mr. Well. "You? What exactly do you have in mind, Ross?" "Kung sino ang mananalo sa bidding, magiging slave niya ako for a day. Pwede akong utus-utusan, pagalitan, lahat. Yung pera na maliliko mula sa lahat ng mga nag-participate, iyon ang idadagdag natin sa kakandidaturang si Maricar." "Sige ma'am, pumayag na kayo," chorus sa mga klase nila. "Sa magkano tayo mag-start?" Anang guro. 10 pesos? Anang isang lalaki. Nagtawa na ng lahat. "Ano ako, cheap?" Ani Ross. "But Ross, hindi naman malaki ang baon ng mga kaklase mo. Mag-start tayo sa 10 pesos. Tingnan natin kung saan aabot. Saan mo ba nakuha ang ideyang yan, by the way?" "Nabasa ko, ma'am." "Okay, halika na rito sa unahan." Nakataas pa ang dalawang kamay ni Ross habang patungo sa unahan. Animon nalong politiko. Nagbow pa ito ng ilang ulit nang nasa unahan na siya. Pinukpok ni Mr. Well ng ruler ang desk. "All right, we have here a slave. Who would like to bid higher than 10 pesos? May isang babae nagtaas ng isang kamay. 12 pesos. Nagtaas din ng kamay ang isang lalaki. 15, ma'am. Akin na yan. Nagtawanan sila. 15 pesos? Anang guro. Meron pa ba? Nagtaas na kamay ang isang kaklase nilang bading. 25. Huling tawad. Magbid pa kayo, utang na loob. Sabat ni Ross na umani na naman ang halakhakan. "Alright, sasali ako," wika ni Mr. Well. 50 pesos para may pagawa ko sa'yo yung mga sirang bookshelves sa library. Ang daya ni ma'am, angal ng mga estudyante. Hindi na nakatiis si Claudia. Hindi lang siya nagtaas ng kamay, tumindig pa. "Yes, Claudia?" Ani Mr. Well na nasa magandang mood na. 5,000 pesos, ma'am. Saad niya, walang nakapagsalita. 5,000 pesos? Try to top that. Hamon pa niya. Wala na ngang nagtaas ng kamay. Nagpasya na si Mr. Well. "All right, take your slave, Miss Andrade." Then she addressed the class. "How much have we accumulated?" Ang treasurer ng klase sumagot. 10, 12, 15, 25, and 50 and 5,000. 5,112, ma'am. "That's good." Muli siya nitong kanausap. "When can we have the 5,000, Claudia?" "Tomorrow. I'll give you the check."
Ani ang animoy siguradong sigurado sa sarili. Hindi mahahalata ng mga klase na kinakabahan siya. Anong gagawin niya kay Ross? But the thought that they would be together the whole day compensated for her nervousness. Kakamot-kamot naman ang ulo si Ross. Bakit ba naisuggest ko pa yun? Nakalimutan ko na may Donya nga pala tayong classmate. Shut up, saway niya agad. You're my slave. You will not speak or act against me. She's right, Ross, sabi ni Mr. Well. Sorry, Your Highness. Nagbow pa ito sa kanya. Alright, sit here beside me. Utos nito. Bilang pakisama at pagsunod sa napagkasunduan, pinalipat muna ni Mr. Well ang katabi niya sa lugar ni Ross. Naupo ito sa tabi niya. May pag-uutos pa po kayo, kamahalan? Hindi niya ito pinansin. Sa halip ay hinubad niya mga sapatos. She handed them to him. Polish them. Pakintabin mo ang gusto. Use your shirt. Namangha ang lahat. Don't you think that's too much, Claudia? Ani Mr. Well. No, I don't. He's my slave. I want him to polish my shoes right now. I move for him to be excused. Anya. Okay lang ako, ma'am. Kayang-kaya ko to. Wika naman ni Ross. Pagkway hinubad ang uniform. Hindi naman nakaangal si Mr. Well. Tila takot na bawiin niya ang 5,000 pesos. Just don't make him do something dangerous, Claudia. Ibang usapan niyon. Huwag mo siyang isusubo sa kapahamakan. Babala nito sa kanya. Too late for rules, ma'am. Anya. I'm warning you, Claudia. Tumingin ito kay Ross. Kapag sa palagay mo ay mapapahama ka, don't obey her. Yes, ma'am. Thank you. Kinuskos na nito ang uniforme ang mga sapatos ni Claudia. Inumpusahan naman ni Mr. Well ang leksyon. Ngunit distracted naman ng mga estudyante dahil sa nangyari. Tinawag na lang nito ang class secretary at inutusang magsulat sa blackboard para kopyahin na lang nila ang lecture para sa araw na iyon. Ikopya mo muna ako ng lecture, Ross. Maya-maya mo na yung tapusin. Utos niya para sa mga itong alipin. Masusunod, kamahalan. Gusto niyo bang subuan ko pa kayo, kamahalan? Tanong ni Ross sa kanya. Nasa kantin sila. Kakatapos lamang nitong ibaba ang baked macaroni at sagot gulaman ni Claudia. Stop mocking me, saway niya. Alipin nga niya ito, pero parang siyang pinagtatawanan ng lahat. Kumalat na sa buong populasyon ng seniors ang nangyari. Kaya lahat ay nag-aabang kay Claudia at sa kanyang alipin. May papabili ka pa? Tanong nito. No, nothing. Kumain ka na riyan. Salamat po, Your Highness. He grinned at her. It would have melted her heart if the one student stopped laughing and ogling at them like they were some kind of a comedy show. Nairita na siya ng tuluyan. Why couldn't they just leave them alone? Her, most especially, and let her have him for herself. Si Ross naman ay tila lalong ini-encourage ang ibang estudyante na pagtawanan siya. Wala ba talaga ito sa pagtingin sa kanya kahit kakatingin lang? She knew the answer when she glanced at him again. Nagta-thumbs up signal ito sa mga kaibigan na nasa kantin din. Alright, I have enough. Tinulak niya ang baked macaroni at tumindig. Follow me, Ross. Yes, ma'am. Wika agad nito, ngunit binitbit nito ang soft drinks. San po tayo tutungo, mahal na kondensa? Huminto siya at nilingon nito. Just follow me. Ngunit may naisip siya bigla. Kung parurusahan din lang niya ito, bakit hindi pa siya nito simulan? Okay, lumuhod ka at sumunod sa akin. Maglalakad ako ng nakaluhod? Anitong nanlaki ang mga mata. Yes, luhod na at pakidala na rin itong bag ko at books. Ipinasa niya rito ang mga gamit. Bilisan mo. Lahat na makakita sa kanila ay napapalingon at nagtataka. Pati na mga guro ay namamangha sa kanila. Medyo malayo rin ang stage kung saan niya balak dalhin si Ross mula sa kantin. Tingnan ko lang kung hindi mamaga ang mga tuhod mo. Wika pa niya.
Para siyang may kasunod na aso. Kulang na lang ay may kadena. At bakit nga ba hindi niya ito lagyan ng kadena sa leeg? Huminto siya. Maghintay ka riyan, I'll be back. Tinakbo niya ang practical art shop. Anong kailangan mo, Neng? Tanong ng matandang practical arts teacher. Kailangan ko po ng tali. Pinapakuha ni Mr. Well. Binigyan na nga siya nito ng tali. Nylon cord na katulad ng mga panalis sa tandang. Napangiti siya nang makitang nakaluhod pa rin si Ross na pinag-iiwanan niya rito. Anong gagawin mo? Kabado nitong tanong. Ang alam ko, lahat ng sleeve may tali. She looped the cord around his neck. Isusumbong kita kay ma'am. Sobra ka na. Tell that to the Marines. Hindi naman masyadong mahigpit ang pagkakatali niya. Nais lang niyang ipakita sa lahat na alipan niya ito. Hinila niya ang tali, saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Pagdating nila sa stage sa gitna ng paaralan, pinaakyat niya doon si Ross na nakaluhod pa rin. Diyan ka hanggang mamayang uwian. May klase pa tayo. Your excuse, Ross. Wika niya at naghanap ng pwedeng pagtalian ng dulo ng cord. Isang sirang desk ang nakita niya. Inakyat niya iyon at sa paan niyon ibinuhol ang tali. Baka gusto mo rin kumahol ako. Patuyang wika nito. Sure, kung hindi ka mapapagod. Kinuha niya mga gamit ito. See you, tata. Nasa kaligitnaan ng leksyon sa advanced algebra ang klase ni na Claudia nang pumasok sa room si Ross. Kasunod ang kanilang principal. Automatic na binati ito ng buong klase. I want an explanation for this, Mr. Well. Wika agad ng principal dito. Hawak nito ang cord na ipinatali niya kay Ross. Ma'am, napagkaisahan ng mga bata na. Nagpaliwanag si Mr. Well. But surely, hindi maganda ang ginawa ng estudyante mo. This young man belongs to the classroom. You could have ordered him to clean the room instead. But I didn't win the bidding. But you're the advisor of this class. Dapat kaya mong hawakan ng mga estudyante mo. Ayoko nang maulit to. Go back to your seat, young man. Utos ng principal. Ngit-ngit na ngit-ngit si Claudia. Iyon siguro mga kakampi ni Ross ang nagsumbong sa principal. Nagsalita siya na makalabas na ang punong guro. He's still my slave, ma'am. I want him to sit beside me. Okay, just don't ask him to do foolish things. Ako ang napapahamak sa kalokohan mo. Pumayag ako sa ganito in the spirit of fun and smartmanship. Pinepersonal mo naman. Sermon nito. Katabi na ulit niya si Ross. Nang tawagin siya ng guro para mag-solve ng problem sa blackboard, ang lalaki ang inutusan niya para gawin iyon. Hindi makaangal si Mr. Well. At gusto ko habang nagsasolve ka riyan, sumayaw ka rin at kumanta. Alright, sigaw ng mga kaklase niya. Anong kanta? Tanong nito na sa tingin niya ay malapit ng mapingon. Pearly shells? Wika niya. Hindi ko memorize yon. Angal nito. Sinong niloloko mo? Alam niyang memorize nito iyon dahil lagi niyang naririnig na kinakanta nito iyon at ng mga kabarkada sa tuwing makikita si Christine. Ang pinakaboba nilang kaklase nung third year. Nalipat na iyon sa mababang section. Pearly shells sa tukso ng mga ito sa kaklase dahil minsan tinanong ng kanilang advisor last year kung anong una nitong ginagawa sa umaga. Sumagot ito na nagbabrush daw ng kanyang pearly shells. The poor girl had always associated the world pearl with it. Simula noon ay lagi nang kinakantahan si Christine ng mapang-asar na voice ng pearly shells. Sige na, Rose, udyok ng isang kaklaseng lalaki. He was obviously pissed off. He didn't hide it. Kinuha nito ang chalk sa ilalim ng pisara. Nang isulat nito ang unang letra ng problem ay nabali ang chalk. Sige na, kumanta na at sumayaw, utos pa ni Claudia. He stepped sideways. Pinakaimbot ang balakang in the manner ng mga hula dancers. Palakpakan ng mga kaklase nila. Galingan mo, kulang ka sa kembot. Nang tuldukan ni Ross ang letrang J, saglit itong tumigil sa pagsusulat at ipinag-igi ang pagsayaw at ang pagkanta. Dahil lalaki ito, naninigas sa mga daliri nito na tila pinipilit nitong palambutin.
That moment, she fell in love with him. Her feelings went beyond just simply having a crush on him. Alright, wika ni Mr. Well maya-maya. Explain your solution. Tila nais nitong sagipin si Ross dahil lalata nilang lahat na kahit sumusunod dito ay piko na siya. Gusto ko mag-explain na pakanta sa tune ng Pearly Shells. Sabat niya. Tinapunan siya ni Mr. Well ng hindi magandang tingin, but the teacher said nothing. Sumunod naman si Ross. Hindi na ito na ipagpatuloy ang eksplanasyon dahil puno na ng tanawan ang buong klase. Finally ay nagdesisyon ng guro na pabalikin na ito sa upuan. Pagbalik nito sa tabi niya, tinitigan siya nito ng matalim. Lagot ka sa akin bukas, Cordapia. Banta nito. Hindi man lang siya nagligalig. Kung ano man ang binabalak nito sa kanya para makagante, nakahanda na siya dahil sanay naman siyang pang-aasar nito sa kanya. Ngumiti lang siya. Pagdating ng uwian, nagpresenta si Ross na ito na magdadala ng mga gamit niya. Alipin mo pa rin ako hanggat hindi tayo nakakalabas ng school. Wika nito. Okay. She handed him her bags and books at umuna naglakad in the manner of a princess with her entourage of slaves. Nang makaupo na siya sa backseat na Mercedes-Benz ay saka inabot sa kanya ni Ross ang kanyang mga gamit. Ingat po kayo, senyorita. Patuya na wika pa nito at tinalikuran siya. That night, she was in a near panic at gustong-gusto na niyang mag-hysteria. Her diary was missing. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.